Kasunod ng anomalya sa flood control projects, isinusulong ni Senador Bam Aquino ang paggamit ng blockchain technology sa pambansang budget upang masiguro ang transparency at mabantayan ng taong bayan ang paggastos ng pondo ng gobyerno. Si Jane Wezan magbabalita. Sa pagdinig ng Committee on Science and Technology, sinabi ni Senator Bam Aquino na matagal ng problema ang budget process mula sa bidding hanggang disbursement ng pondo. Kaya naman iminungkahi nito ang paggamit ng blockchain technology para makita ng publiko ang bawat proyekto, kontrata at detalye ng paggastos mula sa bidding, awarding hanggang sa aktual na paggamit ng pondo. Lahat ng impormasyon na kailangan ng taong bayan para mabantayan ang pera ng bayan, kaya pong mailagay sa sistemang ito. At dahil ang blockchain ang isa sa pinaka-secure na sistema ngayon, sigurado din po tayo na hindi ito pwedeng palit-palitan ng kung sino-sino. Ibig sabihin po, sa blockchain, ang pera ng bayan mababantayan. Nilinaw din niya na hindi ito magic bullet laban sa korupsyon, ngunit isa itong malaking hakbang patungo sa transparency. Sa panukalang Philippine National Budget Blockchain Act SB 1330, nakasaad na itatakda ang mga pamantayan at benepisyo ng teknolohiya habang nagbibigay ng puwang para sa mga bagong inobasyon sa hinaharap. Binanggit din Aquino na layunin ng panukala na pagsamahin ang mga solusyon laban sa korupsyon at gawing mas madali para sa mamamayan, NGO at civil society groups na bantayan ang paggastos ng gobyerno. Inaasahan po natin na marami pa ang magbibigay ng kanilang sariling solusyon kontra sa korupsyon. At kailangan po nating itong pagsama-sama at suriin para makamit ang mga pagbabago sa sistema na hanap-hanap po natin. By no means is this the only solution, but many of us here believe that this can be one of the major solutions to our problems. Uulitin ko po, ang paglagay ng budget sa blockchain ay isang paraan kung saan ang bawat piso ng taong bayan mababantayan. Kabilang sa mga resource person sa pagdinig ang BITSQUALA, Philippine Association of Fintech Lawyers, TWALA at Bayani Chain Ventures, pati na rin si Secretary Aguda at Mayor Benji Magalong na nagbahagi ng kanilang karanasan at blockchain initiatives. Sa huli, nanawagan si Aquino ng pagkakaisa upang maisulong ang bagong teknolohiyang ito bilang konkretong tugon sa panawagan ng taong bayan laban sa korupsyon. Ako si Jane Wezan, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas kung mahal.